Sa bawat hakbang, isang yugto ng kasaysayan ang ating nadaraanan. Rizal Park, tahanan ng nakaraan, puno ng kasaysayan. Lugar na mayaman sa pagmamahal sa kultura ng ating bayan. Maraming turismo ang dumarayo rito para balikan ang nakaraan nating mga Pilipino. Pero sa bawat hakbang, sa mga daang puno ng kwento, may mga taong nakatsaleko ang dinaraanan lamang at tinatanggihan ang kanilang serbisyo. Isa sa mga taong bumubuo sa turismo ng Luneta ay ang tradisyonal na mga litratista. Mga alagad ng sining na nagpapahayag ng kagandahan ng bayan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan. Mula sa taong 1840 hanggang 1890, nagsimula ang fotografiya sa Pilipinas. Ang salitang litratista ay nanggaling sa salitang Espanyol na retratista, na ang ibig sabihin ay portrait painter o photography. Ang kasaysayan ng litratista ay naging bahagi na rin ng kasaysayan ng ating bansa, magmula sa mga lumang larawan hanggang sa modernong panahon. Patuloy silang nagbibigay kulay at buhay dito sa Luneta. Ngunit sa paglipas ng panahon na nga rin ba upang ipahinga nila ang mga lente ng kanilang kamera? Sa aking paglibot sa Luneta, may nakilala akong isang litratista. Ako po ay si Malu Biñas. Ang aking taon po ay 50. Tapos po, nagtatrabaho po ako ay mga 15 years na po ako dito nag-work. Sa tagal niya sa larangan ng fotografiya, dito na niya nakilala ang kanyang asawa at bumuo ng pamilya. 25 anyos pa lamang si Nanay Malu nang mapasok siya sa larangang ito. Sa larangan din na ito ay naitaguyod nila ng kanyang asawa na si Nodi Biñas ang kanilang 4 na mga anak. May asawa po ako, 4 po ang aking mga anak. 3 babae, 1 lalaki. Yung pong 3 pong babae ko ay may mga pamilya na. Tapos po may 3 po akong apo. Tapos po yung pong isa, college, first year college po ngayong pasok. Yung mga anak ko, dito lang din namin tinaguyod sa photographer. Yung anak kong isa, business ad, yung panganay ko. Yung 2 ko hanggang grade 12 lang kasi nagsipag-asawa na eh. Yan, nag-asawa na yung 2 kong anak, di wala na. Naging grade 12 na lang. Tapos itong lalaki ko, itong mag-aaral na yun, itong year na to. Nagtrabaho muna bago siya, 3 years ang hinto niya. Nagtrabaho muna bago siya, papatuloy pa rin ng mga anak ko. Habang buhay na, ganyan pa rin ang nyo, wala pa kayong mga anak. Ganyan na, di automatic na yon, understood na yon, napakatagal na namin itong hawak. Pwede na sigurong, kumbaga sa pwede nyo na siguro i-retire yan. Kumbaga sa teacher yan, pa-retired na kayo. Andyan pa rin kayo. Naikwento din sa amin ni Nanay Malu kung paano naging tulay ang pagkuha ng mga litrato upang makilala niya si Tatay Nodi. May isa akong mga barkada na marami siyang mga barkada na photographer. Tapos ngayon pinakilala niya ako. Tapos ngayon nag-meet kami sa isang lugar, sama-sama kami mga photographer. Tapos nung nag-meet kami, ayun, umpisa na, nanligaw-ligaw, tapos sama-sama na ako sa mga travel. Tapos nag-aawak na rin ako ng camera kung paano ako. Matagal din ako natuto kasi kaliwete ko eh. Ang tagal kong matutong magganito eh. Siyang nagturo sa akin.
Dati talaga ayaw ko talaga kasi ayaw ko yung pasyal ng ganyan, yung makikalo-bilo sa mga tao. Talagang nahiya pa ako. Nag-uumpisa ang araw ni Nanay Malu sa pagpatak ng alas 9 ng umaga para pumunta sa parke. Para maghanap at mag-alok ng mga litrato sa mga turista. Bit-bit niya ang kanyang kamera, kasangga niya ang kanyang asawa para maglibot sa buong Luneta. Ito, 3R 50. Tapos tong half 5R, size 5R, binebenta namin sa mga customer ng 75. Tapos yung isang kabuuan ng ganito, 150. 8R size. Kasi ito po siya, 3R lang po yan, size 3R po yan. 50 po, 2 copy. Couples na po yan. 50 po yan, 2 copy. Ngayon po, magpapa-additional po kami ng 5R. Pero meron po kasi minsan may mga customer na nagpapaano po ng 5R, di ba? Yung sir, yung 5R na inanong ko, 75 po yan. Ang litratong kanyang binibenta ay hindi kasing perpekto tulad ng buhay niya. Dumating sa punto na nagkasakit ang kanyang asawa. Naranasan ko pa yung, kunyari, hindi ako nakapagpa-picture kasi yung mister ko na mild stroke. Kanya na mild stroke. 2 beses na mild stroke. Kaya hindi muna ako nakapag-picture. Pero alam naman ng namin yung opisina namin. Pagka may emergency, pwede naman sa amin sasamahan na sa init. Tsaka sa dito, yung nag-photographer siya, puyat, pagod. Ganun, sa mga bisyo, inom-inom. Siyempre, pagka nagkakasiyahan, dyan na yung lalabas. Overpatig na yan. Taong 2023 nang ma-milestroke ang kanyang mister. Dahilan ito upang mapilitang huminto ng pansamantala si Nanay Malu sa kanyang pagtatrabaho. Ang kanilang mga anak ang naging kanilang sandigan at nagbigay sustento noong mga panahong ito. Ang lugar na kanina'y puno ng tao, ngayon ay animoy naging sementeryo pagpatak ng alas 12 ng tanghali. Ang mga oras na ito'y mailap ayon kila Nanay Malu. Suntok sa buwan kung ikaw ay makakakuha ng mga turistang gustong magpakuha ng litrato sa mga ganitong oras. Nay, masaya po ba kayo sa estado nyo ngayon bilang isang litratista? Oo naman. Masaya po kayo. Ano pong pakiramdam nyo na bumabalik na yung unti-unti mula nung nag-pandemic, ganyan? Ano pong nararamdaman nyo? Nagiging unti-unti na rin na sumisigla na rin yung yung pagkatao mo dahil bumabalik na naman yung natin, normal. Dahil new normal na po ngayon, no? Normal na, oo. Ano pong pakiramdam nyo ngayon na ganyan, dahil wala tayong masyadong customer ngayon, ganyan? Ano pong nyo, nawawalan po ba kayo ng pag-asa na hindi po kayo makakakuha ng larawan ngayong araw? Hindi naman. Nasasanay na rin po kayo. Pero ano po ba kayo? Wala po ba kayo, hindi po sumagi sa inyo, sa isip nyo, sa araw-araw na kinukuha natin? Dito po tayo na wala po talaga kayong kikitain, ganun? Hindi po ba mahirap para sa inyo? Hindi naman. Hindi naman po. Sa kasalukuyan, malinaw pa sa sikat ng araw ang mga pagbabago sa pagkuha ng mga litrato dahil sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya gaya ng smartphone at digital camera. Ang lente ng camera na sumisimbolo sa pag-asa ay unti-unti nang lumalabo para sa mga litratista. Ano pong nararamdaman nyo kapag merong tumatanggi sa inyo sa pagkuha ng picture dahil meron na po silang mga cellphone, mga mobile cam, digital cam? Ano pong nararamdaman nyo?
Okay lang po. Talaga pong ganun wala po tayong magagawa. Hindi naman po natin pwedeng ipilit po yung ano po natin, yung pagpo-photographer. Pag naman po gusto naman po yan, tatawag na lang po. Ano po yung mga napansin yung pagbabago sa industriya ng photography? Di ba po medyo sabi nyo kanina is 15 years, tama po ba? 15 years na kayo sa industriya ng paglilitratista. Ano yung napansin nyo po na malaking pagbabago nung nagkaroon po ng mga smartphone? Siyempre, malungkot dahil imbis na magkakaroon ka ng kita, dahil meron na ng cellphone. May nagpapakuha po ba sa inyo ng mga litrato o pictures na gamit po yung mga cellphone nyo? Oo, Marami po nagpapakuha. Sa mga ganung punto po ba, binabayaran po ba nila kayo para kumuha ng picture or kahit papano nag-aabot naman po ba? Nagte-thank you lang. Yung iba nagte-thank you lang talaga. Ayon sa datos at pag-aaral ng Business World, sinasabing ang mga Pilipino'y talamak sa pagkonsumo at paggamit ng smartphone. At sinasabi na kababad ang mga Pinoy sa mahigit kumulang 21 oras o 86% ng buong araw. Ayon din sa pag-aaral ng Electronics Hub, ikatlo ang bansang Pilipinas sa may matataas ang average screen time usage na mayroong 54.40% sa buong mundo. Sinasabi rin na 99% ng 114 na milyong katao sa populasyon ng ating bansa ang mayroong pag-aaring smartphone. Ito'y batay sa datos ng Media Ownership Monitor noong 2023. Kagaya niyan, medyo makulimlim na Nay. Paano kapag dumating yung panahon na tag-ulan, nahihinto po ba kayo sa trabaho kapag umuulan? Pagka talagang malakas na malakas, hinto kami. Pero pagka ambon-ambon lang, magpapayong lang. Paano po yung yung sistema nun kapag tag-ulan? May sweldo pa rin po ba kayo mula sa company? Wala. Bali ang pinakasweldo nyo po, yung mismong kikitain nyo sa bawat litrato. Kaya sa amin, mga itong tag-ulan na to, 2 buwan kami. Wala. Sa tingin nyo po, ano po yung mga gagawin nyo kapag dumating yung oras ng panahon ng tag-ulan? Kailangan talaga may ipon ka. May ipon. Para pagdating ng shopping ka naman dito. Nakakaipon naman po ba kayo sa panahon ng maraming mga customer? Nakakaipon po kayo para pag dumating yung punto na may bubunutin. May need po ba kayong quota sa pagkuha ng mga pictures? May nire-reach po ba kayong quota? Halimbawa, ngayong araw, may ganito kayong quota na kailangan yung kitain. Wala naman po. Kung gaano karami lang. Depende po sa turista. Bali, sa isang litrato po sa isang shot po, sa litratong mga kinukuha nyo, malaki po ba yung porsyentong nakukuha nyo? Ano lang kami. Parang kumbaga sa 20%. 20% po kada litrato. Ano po yun? Per litrato? Per picture? Per picture. Bali, halimbawa po, kapag kumuha sa inyo ng 50 pieces, 20% kada isa. Tama po. Ganun. Okay. Ngunit hindi lamang ang makabagong teknolohiya ang naging problema ng mga litratista. Domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila. Mahigit 27 milyong Pilipino na ang nawala ng trabaho. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. 60,694 ang dagdag na COVID-19 cases sa buong bansa ngayong araw. Ito na po ang ikalawang pinakamataas na naitala mula na magsimula ang pandemya. Nang dumating ang pandemya, isang malaking dagok ang naranasan ng mga litratista. Kasama na dito ang pagbaba ng bilang ng mga turista na naging resulta ng kanilang matumal na kita. Nay, may naging pansamantala po ba kayong trabaho nung pandemic o nung pandemya?
Naglalabas ng mga teacher at saka namamalansya, naglilinis ng pamamahay. Nililinis po ng mga bahay ng mga teacher. Kung yun po yung naging source of income nyo, sa tingin nyo po ba, mas malaki po ba yung kinikita nyo dun sa paglalaba, sa pamamalansya, sa mga gawaing bahay para sa iba? Mas malaki po ba yung kinikita nyo doon kaysa sa pagliliteratista? Mas malaki ang kinikita rito. Pag-picture po. Estimate po, kahit estimate lang, magkano po yung kinikita nyo doon sa Paglalaba. sa paglalaba versus sa pagliliteratista? Kasi pag naglalaba ka lang, magkano lang. Pag inaabot ka lang ng half day, bibigyan ka lang ng 200. Pag naman whole day, 300. Dito, kikitain mo lang ng kung siswertehin ka, wala pang 30 minutes. Wala Kitain isang ano mo na yun. yun. Doon, abutin ka maghapon. Pagod ka pa. Dumating po ba sa inyo na kung saan-saan na po kayo pumapasok? Ganun. Oo, dumating din sa buhay ko yan. Yung saan ako pumapasok. Meron pa ako napasukan na halagang 150 lang. Mag-ihaw ka lang ng barbecue. Ganyan, nung magtitinda ka ng mga balot. Hindi po sumagip sa isip nyo na baka hindi na kayo makabalik sa profesyon na yan dahil baka magtuloy-tuloy na. Hindi Ganun. naman po. Basta dasal lang po na dasal. Dasal lang po ang dasal. Yun naman po yung importante, yung palagi tayong manalig kung ano yung pinaniniwalaan natin. Simula po nung nawala po yung lockdown, pati mga social distancing, nung bumalik po yung mga turista, bumalik din po ba yung kita nyo bilang pagliliteratista? Hindi na masyadong gaano kasi nga, syempre maraming takot din na iba, gano'n. Hindi pa masyadong clear ang ano natin, gano'n. Hindi masyadong. Hindi pa hindi pa masyadong bumalik. Bumalik yung kita nyo. Lalo na may mga ano tayo, mga tablet, mga cellphone. Hindi na talaga. Dumagdag pa sa suliranin ng mga litratista ay ang pambansang photobomber na Torre de Manila. Ang gusaling ito ay naging usap-usapan at naging controversial taong 2012 sapagkat tanaw na tanaw ang gusaling ito mula sa nakatirik na bantayog ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Talagang masyadong apektado yan dahil yung mga customer namin, kung pwede raw ba namin silang kunan na hindi kasama yung ano na yan, yung building na yan. Sabi naman namin, pwede po ma'am, kami po bahala. Ayusin po namin. Tapos pinapakita po namin yung shoot po namin bago po namin ipaprint. Kung okay na po ba. Pwede naman po ulitin. Talagang perwisyo talaga yan kasi parang kumbaga sa parang binastos na yan si natin, bayani. Kasi ba't nila gagawin yan? Hindi dapat nila ginawa yan. Hindi ba nila naisip na maapektuhan yung bayani natin dyan sa building na yan? Naapektuhan po din kami. Turismo. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Naapektuhan po yan sa building po na yan. Pagpatak ng alas 4, sa mga oras na ito'y bumalik sa pagtatrabaho si Nanay Malu para sumugal uli sa mga taong maaaring magpakuha ng mga litrato. Sa maikling oras na kasama ko si Nanay Malu, aking naranasan ang pagtangki ng mga tao sa kanilang serbisyo. Ni hindi man lang sumagi sa kanyang isipan na huminto sa pagtatrabaho. Picture po, para po may remembrance. Sabihin mo. Ganun pala kahirap po yung nararanasan nyo talaga. Kumbaga ngayon, nai-experience ko na yung yung experience nyo na minsan nababaliwala, minsan nabibigo, pero tuloy pa rin lang po sa buhay, no? Huwag po kayong mawalan ng pag-asa na hindi darating sa punto na yun nga, wala talagang magpapakuha na. Kasi naabot ka talaga, alas 5 na, wala ka pa. Wala. Zero na talaga. Sa dami ng pagtanggi at pag-iwas na aming natamo, dumating ang isang grupo
na nais magpakuha ng litrato. Saan po yung printing station? Yan lang po sir. Dito po sa may Japanese Sa may Japanese, sa likod ng Japanese garden. Okay po. Tara po, punta po tayo para makita natin kung paano nyo po piniprint yung mga picture. Pasok na tayo dito. Dito. Ano nyo po ginagawa talaga? Mga nasa ano na lang po kami ngayon, baka po nasa mga 50 kasi po marami na po sa amin kasi mga na-staff, mga senior po, gano'n. Yung mga pong iba, mga namatay na. Gano'n. Kaya konti na lang po kami sa ngayon. Na-print nyo na po? Ayan. Ilang pieces po yung kinuha nyo? Ito, isang pieces lang to sir, 2 copy. Ngayon, ito, ipapakita ko lang sir kung maibigan lang nila to. 75 sir yung ganito. 75. 75 pesos. Sige, pupunta tayo sa mga kasi naghihintay na sila. Pupunta na po tayo ngayon sa kung saan po yung customer ni Ate Malu. Ayan, samahan mo kami ate kung saan yung customer mo. Saan po ba sila? Ayun. Hello, kasama ko talaga sila hanggang sa Prentan. Opo. Ayan po, yung pong resibo nyo ma'am. Ngayon ma'am, baka po maibigan nyo po yung pang frame. Ay, mga po sa yung tayo. Ganda. Wala at yung aking. Saan po kayo Papalitan galing? ko na lang po. Bicol pa po. Bicol. Bali, bumisita lang po talaga kayo dito. Namasyal po. Ito mo. Wow, galing. Pang laminate na yan, pang for life niya na yan ma'am. Opo. Ayan, salamat po ng madami. Thank you po. Mga sa estudyante. Opo. Para naman po yan. Ito po. Ay. Uy. Thank you po ma'am. Thank you po. Maraming salamat po. Salamat para po sa mga estudyante. Thank you po. Salamat po. Sa bawat ngiti sa litratong kanilang kinukuha, sa likod ng kamera ay may mga kwentong hindi pa natin nakikita. Mga kwentong puno ng luhat saya ng bawat litratista sa mga suliraning kanilang pinagdaraanan, sa bawat lakad na kanilang nararanasan. Patuloy silang lumalaban para mabuhay nila ang kanilang pamilya. Sa kabila ng makabagong panahon, sila'y nakikipagsabayan sa mga teknolohiyang maaari silang palitan anumang panahon. Nang dumating ang pandemya, hindi sila nawalan ng pag-asa na muling makakabalik sa larangang pinili nila. Hanggat may Pilipino, mananatili ang luneta. Hanggat may luneta, hinding-hindi mawawala ang mga litratista. Kahit sa dami ng problema, patuloy na lumalaban si Nanay Malu. Dala-dala ang kamera para kumuha ng litrato na puno ng pag-asa. Ang mga imaheng kuha nila'y layuning makapag-iwan ng mga mapanghahawakang alaala, ngunit maging sila'y nangangamba na baka dumating
ang panahon na ipahinga na nila ang lente ng kanilang kamera. Kaya't sana'y huwag nating kalimutang tangkilikin ang serbisyo ng mga litratista sa Luneta.